Sa wakas ay nakita rin ni Janela ang hinahanap niya. Ilang oras na rin siyang nagpapaikot-ikot sa lugar, kakahanap sa lumang mansyon na pag-aari ng lola banang niya na may 10 taon na rin mula nang ito ay yumao. Naligaw siya sa sobrang liblib na kinatatayuan nito. Tinignan niya ang larabang hawak niya at ang address na nakasulat sa likod na bahagi nito. Walang duda, ito na nga yun. Ipinarada niya ang kotse sa harap mismo ng lumang mansyon na sira na ang bakod. Bumaba siya ng sasakyan at saglit na pinagmasdan ang malaking bahay na iyon. Walang nangangalaga kaya obvious naman kung gaano na ito karumi sa labas pa lang, lalo na siguro sa loob. Halos matabunan na nga ng mga likaw na halaman ang mansyon. Nakakakilabot ang itsura nito. Mukhang maraming multo na ang nakatira. Tinanong ni Janela ang sarili kung makakaya ba niyang mamalagi rito ng mag-isa. Sinagutin niya yon ng, "Oo naman. Ikaw pa ba, self?" Tinukot ni Janela ang susi mula sa bulsa. Kinuha niya yon sa cabinet ng mami niya nang hindi nagpaalam. Hindi rin kasi siya nagpaalam na dito siya pupunta. Ang sabi niya sa mami niya ay magbabakasyon lang siya sa province ng kaibigan niyang si Letlet na pinagkakatiwalaan ng mami niya. Napaka-toxic na kasi ng buhay niya sa Manila. Ang daming problema. Gusto niyang matakasan ang mga yon. Kaya heto siya ngayon sa harap ng isang abandonadong mansyon ng lola niya. Naglakad na siya patungo sa malaking pintuan. Isinuksok ang susi. Maingay na nagbukas ang pinto dahil sa mahunanang materyales ng bawat bahagi nito. Bumulaga sa kanya ang makakapal na mga agiw na tila naging disenyo na sa loob ng bahay. Ang mga kasangkapan, lahat ay may takip na puting tela. Nananatili naman sa pinakasentro ng bahay ang malaking portrait ng lola banang niya na tila sinasabi sa kanyang, "Welcome to my mansion, apo." Humakbang na siya pasulong nang bigla siyang makarinig ng pagkaluskos mula sa kung saang bahagi ng mansyon. Napahinto siya at nagpalinga-linga. Sa muli niyang paghakbang ay muli niya iyong narinig kaya't napahinto na naman siya. Napahugot na lang siya ng malalim na paghinga dahil wala naman siyang nakita. Hinawi-hawi niya ang nangangapal na mga agiw para makarating siya sa sofa. Ang balak niya sana ay maupo muna saglit para makapagpahinga tapos ay sa kanya uumpisang linisin ang mansyon. Alam niyang makakaya niya yon gaano man iyong kalaki. Ngunit uupo na lang siya nang isang malakas na lagabog ang narinig niya. Sa pagkakataong iyon ay natukoy na niya kung saan iyon ang gagaling. Sa likod ng malaking piano. Dinukot niya ang balisong sa bag at angat ang mga paa na humakbang siya palapit doon. "Sino ka? Kahit multo ka hindi kita sasantuhin." Nang biglang lumabas mula roon ang isang lalaki at mabilis siyang inatake. Natumba si Janela. Nakubabawan siya ng lalaki ngunit mabilis din siyang nakabawi. Dahil hindi niya nabitawan ang hawak na balisong, sinugatan niya ito sa balikat. Tila natakot namang napaatras ang lalaki at nagsabing huwag siyang lalapit. Ang pagkagulat ng dalaga ay napalitan ng pagtataka kung bakit sa kapirasong sugat ay naduwag ang lalaki. Nagtago ulit ito sa likod ng piano. Naguguluhang kinausap ito ni Janela. "Hoy, lumabas ka nga rin, duwakang ka. Ba't ka ba nagtatago at sino ka? Paano ka nakapasok sa mansyon ng lola ko?" Walang tugon. Naisip tuloy ng dalaga na isa itong sintu-sinto o may kakulangan sa pag-iisip. "Sige na, labas na dyan. Hindi na kita sasaktan. Mag-usap tayo ng maayos dito sa upuan." Dahil sa sinabi ni Janela ay unti-unting sumungaw ang ulo ng binata mula sa likuran ng piano. Unti-unti rin itong lumabas doon at saka nakayukong sinabi na isa siyang aswang. "Ikaw? Aswang?" Natatawang tanong ng dalaga. Hindi makapaniwala si Janela sa sinabi ng binata, kaya sa halip matakot ay pinagtawanan niya ito, yung tawang ng aasar. Nabigla na lang siya nang labasan siya ng pangil ng binata sabay sa pag-ungol nito at pagbukari ng mga palad na may mahahabang kuko. Si Janela naman ang napaatras, nag-sign of the cross, sabay sabi na huwag siyang lalapitan ng binata. Kumalma naman ang lalaki at nakayukong naupo sa maalikabok na sofa. Dahil sa malumanay na pagkilos nito, ang takot ng dalaga ay naisantabi.
Naupo siya sa tabi ng binata at tinanong kung anong problema nito. Nagpakilala muna ang binata at sinabing siya si Dino, ang prinsipe ng mga aswang. Nandoon siya sa mansyon upang magtago. Ayaw kasi niyang pamunuan ang pakikipagtunggali laban sa iba pang lahing ng mga aswang na mortal na kaaway ng kanilang angkan. Ang totoo ay ayaw naman talaga niya maging isang prinsipe. Gusto niyang mamuhay ng tahimik at payapa tulad sa kung paano namuhay ang nanay niyang nabibilang sa lahi ng mga normal na tao. Ang kanyang ina ay ang dating katiwala ng mansyon ni Doña Banang. Napangasawa nito ang prinsipe ng mga aswang at siya nga ang naging bunga, kaya siya ay naging prinsipe rin. Habang nagkukwento ang binata, si Janela ay nakangangalang na nakikinig. Hindi mapaniwalaan ang mga sinasabi nito. Maya-maya ay siya naman ang tinanong ni Dino kung sino siya at bakit din siya nandoon. Kinailangan pang pumitik ng binata para bumalik sa wisyo si Janela at masagot ang tanong niya. Sa saglit na pagkakilala ay nagkasundo ang dalawa na maging magkaibigan sa loob ng mansyon. Total naman ay sila lang ang naroon. Magkatulong nilang nilinis ang mansyon. May mga pagkakataon na nanggigigil si Janela kay Dino dahil may katamaran ito. Lagi niya naaabutang nakakatulog sa paglilinis. Tulad nung nililinis nila ang malaking silid, bigla itong nawala. Pagbukas niya sa malaking aparador ay naroon pala ito at natutulog. Nung nasa kusina naman sila at inaayos ang mga gamit doon, kinakausap niya ito pero paglingon niya ay nakapikit na pala ito at nakatulog na naman. Napapabuntong hininga na lang siya. Para makakain ay kinuha ni Janela ang bagahe niya sa likod ng kotse. May mga baon na kasi talaga siyang pagkain na pangmatagalan dahil alam niya na poproblemahin niya ang mabibilhan sa ganoong klaseng lugar. Inihain niya iyon para pagsaluhan nila ni Dino. Ngunit hindi pala maalam kumain niyon ang binata dahil sanay itong puro hilaw na karne lang ang kinakain kabilang na ang sa tao. Makakapag-is pa naman daw ito. Pero pinilit siya ni Janela na subukang kumain ng tunay na pagkain ng tao. Kailangan daw nito iyong gawin kung nais nito na mamuhay bilang normal na tao. Natawa na lang ang dalaga sa nagkakandangiwing mukha ng binata sa pagtikim nito sa pagkain. Sa kailaliman ng gabi, naalimpungatan si Janela nang marinig ang mga kaluskos mula sa labas ng mansyon. Tila ba may mga yabag na papalapit. Tinig din niya ang pag-aalulungan ng mga aso. Hindi niya alam kung saan ang gagaling. Bumangon siya. Nakita niya nakasilip sa bintana sa itaas si Dino. Nilapitan niya ito. Sinanyasan siya na huwag maingay. Pagsilip ni Janela sa bintana ay nakita niya ang mga nakakatakot na itsura ng mga nilalang na yon na nakahanay sa harap ng mansyon. Ani Dino, iyon ang mga kalahi niya. Alam niyang pipilitin nila siya na bumalik sa lugar nila para pangunahan ang pakikidigma na ayaw niyang gawin. Natatakot daw siya. Wala siyang kakayahan na humawak ng espada o gamitin ang lakas niya para sa pakikipagtunggali. Isa pa, hindi lang yon ang kinatatakutan niya. May mga aswang na may matataas na katungkulan sa kanilang lahi ang nagtatangka rin sa buhay niya para tuluyan na siyang mawala sa landas nila. At ang mga nakikita nilang nasa unahan, iyon mismo sila. So ano? Habang buhay ka na lang na magtatago rito sa mansyon at magiging duwag? Bago pa makasagot si Dino, ay nagulat na lang sila sa pagsulpot ng mga aswang na dumaan sa mga sirang bintana ng mansyon. Ang duwag na prinsipe ng mga aswang ay agad nagtago sa likod ng malaking divider. Si Janela naman ay hindi na nakapagtago at walang mapagpipilian kundi harapin ang mga aswang na mabilis na umatake sa kanya. Mula sa pinagkukublihan ay namangha si Dino sa nakitang lakas at kakayahan ng dalaga sa pakikipagtunggali. Hinablot ni Janela ang buhok ng isang aswang at iwinasiwas iyon habang ang isa pang aswang ay kinarate niya sa liig. Ang isa pa na susugod ay pinatid niya at saka hinila ang kamay sabay hagis nito sa dingding. Nagkatinginan ang iba pang aswang na aatake rin sana. Nagdalawang isip ang mga ito sa nakitang kakayahan ng dalaga. Mas pinili na lang nila ang tumakas. Kung saan sila dumaan papasok sa mansyon ay doon din sila lumabas. Nakatulala pa rin si Dino nang lapitan ni Janela. Hoy, tapos na. Lumabas ka na dyan.
Dahil ayaw pang lumabas ng binata ay hinila na ito ng dalaga at itinulak pa upo sa sofa. Kinabukasan, sa ayaw at sa gusto ni Dino ay pinilit siya ni Janela na matutuhan ang lahat ng nalalaman nito sa pakikipaglaban. Nag-iisang anak na babae si Janela kaya tinuruan daw siya ng daddy niya nung nabubuhay pa ito ng mga pamamaraan sa pakikipaglaban nang sa gayon ay hindi siya mangamba kapag may panganib na dumating sa buhay niya. Kaya nang nangyari kanina, kung wala siyang alam, malamang ay nalapa na siya ng mga aswang na yon. At si Dino ay walang magagawa kundi panoorin lang kung paano siya makbangin ng mga kapwa nito aswang. Iyon din daw ba ang gustong mangyari ni Dino sa sarili? Kung gusto raw ng binata na makamit ang buhay na pinapangarap nito tulad sa isang normal na tao, dapat daw muna na maging malakas ang katawan nito at isipan upang malampasan ang mga kalaban na siyang hadlang sa pangarap nitong katahimikan. Sa huli ay nakumbinsi ni Janela si Dino. Ginamit nila ang nakadisplay na espada sa dingding ng mansyon para mag-practice. Tinuruan din ng dalaga ang binata ng tamang diskarte sa pakikipaglaban. Hindi lang basta sugod ng sugod, dapat kinagamitan din ng utak at tamang timing. Nahirapan ang duwag na aswang. Ilang beses na pakiramdam niya ay nabali ang buto niya sa pagtuturo ni Janela ng karate. Ilang beses din niyang nabitawan ang espada. Ngunit sa tuwing matatalo siya ng dalaga, ay tila nadaragdagan naman ang pagnanais niya na makabawi rito ng panalo. Hindi naman kakitaan ni Janela ng husay si Dino, kaya may mga pagkakataon na gusto na niya itong sukuan, pero hindi niya ginawa. Sa pagbilog ng buwan, hindi mapakali si Dino. Ramdam niya ang paparating na panganib. Si Janela sa mga sandaling iyon ay mahimbing nang natutulog dahil sa pagod sa pagtuturo kay Dino. Naghihilig pa nga ng malakas. Sa labas ng mansyon, ang general ng mga aswang na si Ordan ay lumapag sa madamong harapan ng mansyon. Sinabi nitong bilang na ang oras ni Prinsipe Dino. Tutal naman daw ay ayaw talaga nitong maging prinsipe at gampanan ang tungkulin, kaya marapat lang na wakasan na ang buhay nito. Itinaas niya ang kaliwang kamay bilang hudyat ng kanilang paglusob. Nagising si Janela, pupungas-pungas na lumabas ng silid para alamin kung ano ang narinig niyang ingay. Dahil wala pa sa wisyo, kaya naman hindi agad siya nakalaban nang atakihin siya ng dalawang aswang mula sa magkabilang panig. Bagamat nagawa pa rin makapanlaban, ay nasugatan pa rin siya ng mga ito. Nakita iyon ni Tino, nang mismong ang general na aswang na ang susugod kay Janela dahil pakialamera raw ito, hindi na napigilan ng prinsipe ang sarili niya. Ayaw niyang mapahamak ang dalaga dahil sa kanya, kaya naman inatake niya ang general bago pa man lumapat ang pangil nito kay Janela. Ginamit niya ang lahat na natutuhan niya, maging ang sariling lakas at kakayahan na natatago sa sarili ay inilabas na niya, maprotektahan lang ang dalaga. Si Janela naman ay tila natauhan na, kaya't ang mga galamay naman ng general na aswang ang isa-isa niyang pinatumba. Nang pabagsak ni Prinsipe Dino si Ordan, ay kusa nang nag-atrasan ang mga natitira pang mga aswang. Matapos ang madugong labanan na iyon sa loob ng lumang mansyon, ang dalawa ay magkatabing naupo sa lapag at sumandal sa sofa. Kapwa hinihingal. Humingi ng tawad si Dino kay Janela sa nangyari. Umiling ang dalaga at tumingin sa portrait ng lola niya. Doon daw humingi ng tawad si Dino sa lola niyang nagmamay-ari ng mansyon na ginulo nila at higit sa lahat ay sa sarili nito dahil naging duwag ito sa mahabang panahon na hindi katangian na isang prinsipe. Dahil sa pagiging duwag nito ay maraming pagkakataon ang nasayang na sana ay naging masaya ito sa buhay. Matapos sabihin iyon ay niyakap ni Janela ang binata at sinabing pinasasalamatan niya ito sa maaksyon na bakasyong ipinaranas nito sa kanya. Pansamantala niyang nakalimutan ang problemang tinakasan niya sa Maynila. Tinanong ni Dino kung anong problema ba ang tinakasan ng dalaga. Malungkot na ipinagtapat ni Janela na bukod sa mga problema sa work ay broken-hearted din siya dahil ipinagpalit siya ng nobyo sa mas maganda at mas mayamang babae. Kaya gusto na lang niyang maglaho. Hinawakan ni Dino ang kamay ng dalaga at nakiusap na kung maaari ay wag na muna itong bumalik sa Maynila dahil gusto pa niya itong makasama roon. Natuwa naman si Janela sa sinabi ng binata.
huwag daw itong mag-alala at wala pa naman siyang balak bumalik sa Maynila. Kahit ilang grupo pa ng mga aswang ang sumalakay sa kanila sa mansyon, ay mananatili pa rin siya ron. Sa tulong pa rin ni Janela ay bumalik si Prinsipe Dino sa lugar ng mga aswang upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang kanilang prinsipe. Pinangunahan niya ang pakikipagtunggali laban sa ibang lahi ng mga aswang at napagtagumpayan nila iyon. Ngunit matapos ang misyon ay bumalik sila ni Janela sa mansyon at doon ay masayang namuhay bilang magkasintahan. Kalaunan ay isinama ni Janela si Dino sa Maynila at ipinakilala sa kanyang ina. At sa huli ay muli silang bumalik sa mansyon upang doon bumuo ng sarili nilang pamilya.